or favorable both to the Filipinos and the international communities, yung verdict, then I would say that that the effect is even going to be very positive. Alright. Si Carl naman, tanungin Oo, natin. because it's a good way to know, no, dahil itong mga kabataan natin are so in touch with the global community through the internet. Sir Carl? Sa akin naman, I encounter may mga international students kami sa class, tapos I also meet up with mga interns mula sa ibang bansa tulad sa Europe. Naaaliw sila na we're going through the process at they're hoping na may mapatutunguhan nga itong maganda. Kasi parang I have a friend intern galing Europe nga na nagsasabi in Germany, for example, recently, parang perception lang of corruption, nag-resign agad yung presidente. Dito daw, parang medyo may ebidensya na, tapos andyan pa rin, tapos nagpo-proclaim pa. So parang natutuwa sila na iba yung kultura, iba yung nangyayari, pero at least daw, we're all, participating in the process somehow. Okay, from the business world again, from industries, Mr. Aranza, sir. Well, the question is how it affect. Sa tingin ko, no, it will not have any negative effect. As a matter of fact, I just got a request from a foreign company, a big one, in Malaysia, and they're interested to put up a big plantation, 100,000 hectares in the Philippines. So, ang key dito kasi is the president is not only perceived to be honest, but he's an honest man. Yun ang pinaka-importanting pagpasok ng mga negosyo rito. But going back, if I can give a little background on that law prohibiting the opening of accounts. Yes, sir. Dati ho yung batas na yan, kasama ang dollar account at saka ang peso. But during the time of Marcos, itong tingin ko, no, Marcos separated it. Ginawa niyang hiwalay yung dollar. At ang dollar walang exception, kung hindi with the consent only of the depositor. Why? Because at that time, may mga capital flight. Maraming naglabasan na pera. So Marcos was, ang gusto niya, may balik yun. Eh kung ibabalik mo at alam mo ang pangalan ng tao at pwede mong buksan, walang babalik ng pera. So kaya niya linagay yung decree na yun. It was a decree. And so if it is not workable this time, I think it's about time that they should amend it. Because yun ang purpose maganda, pero ang nangyari, kung sakali man, ay ginagawang taguan. Yun ang sinasabi ng ating president. So, kung yun ay pwedeng amendahan natin. But binibigay ko lang ang background na yan ay nailagay, hindi upang maging daan ng pagtatago, kundi yan ay upang maibalik yung pera na walang question at ang mga tao, maibabalik talaga yung mga naglabas ng pera. Ayan, napakagandang historical backdrop yun, Cathy, no, para maintindihan natin. Oh, lalo Pinamulan. na, Oo, yung mga kabataan natin na hindi pa pinapanganak noong gawin itong batas na to, itong decree na ito, no? Wala po kami pinapatuyang edad dito, pero Hindi, ako, pinanganak na ako noon. Inaamin ko yun. Oo, pero nagpapasalamat po kami sa aming mga tito at tita na nagpapaliwanag ng historical context. Pero sa punto ito, punta mo muna tayo sa Senado. Ma'am Nikki, may kakausaping importanteng individual. Salamat, Attorney Mark. At kasama natin ngayon si Deputy Speaker Erin Tañada at spokesperson ng Prosecution Panel. Magandang hapon po. Magandang hapon, Nikki, at sa lahat ng ating kasamahan sa studio, kay Mark at kay Cathy at kay Gio. Okay, kahapon po lumabas na si Jay Corona sa isang istasyon at today lumabas na naman siya. Mukhang nagmi-media blitz siya. Well, kung titignan nga po natin, ito walang pinagkaiba nung bago magsimula yung impeachment trial nung January 16, no? Patuloy ang nagsasalita ang ating punong maestrado. So ngayon, bago magsisimula yung impeachment trial sa March 12 sa Lunes, nakikita nga po natin that he's doing the rounds, no? Para sa amin naman, karapatan po niya na kung gusto po niyang magsalita sa harap po ng media, no, pinapakita po niya yung tapang niya dito. At sana yung tapang niya na sa pagharap sa media, ipakita rin po niya sa tapang sa pagharap sa impeachment tribunal. At sana wag siyang magtago sa likod po ng kanyang mga abogado. Pero hindi naman namin dinidiktahan yung kanyang mga abogado dito, no? So decision po niya yan. Pero kagaya na sinabi po ni Senator Enrile kanina umaga rin, na sana yung sinasabi po ni Punong Maestrado Corona sa iba't ibang mga media at outlets,
sana ilagay under oath sa witness stand. Is this something like, kasi nga nauna na yung prosecution na magpakita ng kanilang ebidensya at mukhang syempre yung pananaw ng tao, yung dahil sa pinakita nyo about the bank accounts and all that, oo nga naman. So ngayon parang ginagamit din niya, you think this is a strategy also para naman ma-counter yung mga nailabas nyo na at saka yung mga pagkampi sa inyo ng maraming tao dahil nga dito sa mga pinakita nyo ebidensya? Pwede po, pwedeng ganun po yung strategy po nila, pero sa punot dulo rin po nito, yan ay kailangan ilatag nila sa harap ng impeachment tribunal. At sa tingin po namin, at sinabi nga po nito ni Senator Enrile nung I think the other week, no, na si Chief Justice Corona is the best witness to testify dahil siya lang ang may personal na kaalaman tungkol sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth. Siya yung pumirma, siya yung nanumpa. Sa Article 3, ganun rin. Bilang punong maestrado ng Korte Suprema, siya yung nag-handle ng mga administrative matters, no? Siya yung tumanggap ng sulat, no? Mula kay Estelito Mendoza, Attorney Mendoza, at sinet niya as an administrative matter. So, siya yung mismong makakasagot sa mga katanungan niyan. At pangatlo, yung usapin tungkol sa TRO, alam naman po natin, Nikki, 13 senador, 13 Supreme Court Justice lang ang nag-uusap tungkol sa NBank. At si punong maestrado Corona ang nag-notes doon. So, ulit, maliban sa 12 maestrado ng Korte Suprema, siya ang may personal knowledge rin. So, I think he's really the best witness to come out and explain the truth sa ating mga mamamayan. Meron po tayong katanungan mula sa studio. Okay. Magandang hapon po, Congressman Erin. Magandang hapon po, Cathy. Congressman, kahapon po ay naglabas ng statement itong si Ana Basa, itong pinsan ng asawa ni Chief Justice Renato Corona. Plano niyo po ba o napagpasyahan na po ba ng prosekusyon na kukunin itong si Ana Basa bilang rebuttal witness ninyo? Ganito po yan, Cathy. Kailangan po namin na pag-aralan yung magiging testimonya po ni Mrs. Corona. Dahil mukhang binabalak po ng defense na iharap po si Mrs. Corona sa impeachment tribunal at titignan po natin kung ano yung maging testimonya po niya. Tingin ko wala na pong ibang masasabi si Mrs. Corona kundi sa usapin tungkol sa Basa Guidote enterprise, no? Dahil yun po yung naging isa sa mga rason kung bakit may loan at nandun po sa statements of assets and liabilities ni Chief Justice Corona. So, hihintayin po namin ang testimonya ni Mrs. Corona bago kami magpasya kung iprepresenta pa namin si Ana o hindi. Congressman, si Mark po. Yes, Mark. Congressman, ang desisyon po ng Senado dun sa request ninyo i-extend ng isa pang linggo ay mukhang hindi po ito inalaw. At so paano po ninyo, ano po ang gagawin ninyong adjustment just to make sure na yung inyong side ay talagang marinig at mapabilis nga itong lahat ng proseso matapos before they go for a break? Well, hindi naman po kami yung kailangan mag-adjust dito, Mark. Ang mag-adjust dito ang defense dahil nasa kanila po yung bola ngayon. Sila po yung maglalatag ng ebidensya. So, depende kung gaano kabilis yung paglalatag po ng ebidensya nila at ng mga testigo nila. Doon natin matitimpla kung gaano kahaba ang magiging takbo ng ating paglilitis. Handa po kami mag-cross-examination. Pinag-aaralan na po yung mga iba't ibang posibleng iharap ng defense panel at yan po ay nakasign sa iba't ibang mga prosecutors po natin. Pero Congressman, from a technical point of view, hindi nyo po bibitinin ang inyong cross-examination para lang po matapos? Hindi. Ang objective po natin, of course, is to test the credibility of their witnesses and try to look for holes, no, sa kanilang testimony. Dahil sa nakikita po namin, mukhang they will do all they can to protect their client and mislead maybe certain facts. Thank you, Congressman. Magandang hapon, Congressman Erin. Mula sa studio audience, si Juven mula sa Pamangtasang Lungsod ng Muntinlupa may tanong po sa inyo.
Magandang hapon po, Congressman Erin. Tanong ko lang po, yung pagsasabi po ng Supreme Court ukol dun sa pinagbabawal nila na pagtestigo ng ilang opisyal at empleyado ng judikatura, kung magkagayon po ba, pwede rin po bang pagbawalan ng SCN Bank yung pagtestigo po ni Supreme Court Justice Corona? Well, unang-una, depende po yan sa depensa kung ano ang magiging kagustuhan nila, no? Ang mahirap po dito sa Supreme Court resolution, no? Pag kami sa prosecution ang hihingi ng mga ebidensya, pinagbabawalan po kami. Pero pag ang depensa ang maglalatag, sa tingin ko po papayag po ang Korte Suprema na payagan po si Chief Justice Corona na tumestigo dahil siya mismo ang nakasakdal dito sa kasong ito. So he has the right to defend himself. So sa tingin ko, hindi po hahadlangan ng Korte Suprema si Chief Justice Corona. Congressman Erin, mula pa rin po sa mga hanay ng estudyante si Miss May Paner.